Welcome 2026! Sisipa na ang Year of the Fire Horse. Kaya let's start our year with a good kick. Pampabuenas muna. Simulan natin ang taon sa mga inspiring kwento ng ilan nating ka-wonder. Mga kwento ng sipag at tiyaga na naging tulay sa mga pangarap. Hanggang sa mga kwento ng pag-asa at pagsisimulang muli. Kaya ang buhay naman ng kwentong hatid namin, ang makasaysayang pagtatagpo ng batang lalaki at sundalo na nasa 500 peso bill, makalipas ang halos 4 na dekada. Nanlalamig yung kamay ko, nagbabasa yung kamay ko, sa totoo lang. Kasi yung 39 years, hindi ko alam na mangyayari pa. Hindi ko alam na mangyayari yung pagkikita namin. Ngumingiti yung bata eh. Bulaklak po, sabi niya. Oh my gosh! Ayan! Boy! Ito yung bulaklak! Ang kwentong yan, national winner at finalist sa 2025 Asian Academy Creative Awards. Kamustahin din natin ang huwarang estudyanteng si Renz. Na umaga pa lang, kumakayod na at namamasada gamit ng skate. Makapasok lang ng eskwela. Gusto po ako, aray pang baon. Nakakahirapan na po ako mag-skate. Na po ng likod ko, minsan. Balikan din natin ang kwento ng binatang Cebuano na si Sunny, na ang muka halos natakpan na ng isang malaking bukol. Matapos na kaya ang kalbaryong kanyang dinadala? Operahan ko, masuccessful na opera, okay na operasyon, na aron balik na normal. Sabay-sabay din tayong ma-inspire sa kwento ng batang si Iya, ang Carlos Yulo in the making ng Bohol. I wish na makapunta po ako ng palarong pangbansa at makanalo ng gold. Iba't ibang storya, iba't ibang hamon. Pare-parehong bida sa kani-kanilang kwento. Sa 2025 Asian Academy Awards, wagi ang ating program bilang national winner sa kategoryang Best Documentary History. Tampok ang kwentong History for Sale. Ang mga madamdaming tagpo sa 1986 People Power Revolution o EDSA People Power 1, nakaukit din sa ating unang bersyon ng tig-500 pisong perang papel. Sa likod na bahagi ng pera, makikita ang isang babaeng may dalang basket ng bulaklak. At isang batang lalaking nasa 2 taong gulang lamang, naka-shorts lang at puting sando. May hawak na isang rosas at iniaabot sa isang sundalo. Pero ang larawan ng bata, hindi lang paglalarawan o kathang isip. 1986, February yun, nagkaroon ng snap presidential elections. Pinagtalunan yung resulta nung eleksyon na yon, si Senator Butz Aquino. Pinatawag nila yung mga supporters nila. Pumunta na kayo sa EDSA. Hinaharang nila yung mga bus, hinaharang nila yung mga kotse. May mga photojournalists na kinukuhanan yung pictures yung paligid. Merong isang babae na may dalang basket na nagpapamigay ng bulaklak. So kaya nasama yung bata doon na nagbibigay ng bulaklak. Kasi yun yung isa sa mga simbolo ng People Power Revolution. Tagumpay ng Pilipino at ng buong mundo. I wonder, sino nga ba ang batang ito? At bakit siya nasa gitna ng revolusyon sa EDSA? Nagsimula ang aming pagsasaliksik sa internet hanggang madaanan namin ng isang post sa social media na umaangkin sa katauhan ng bata sa larawan sa likod ng 500 piso. Ang nag-post sa social media, ang Filipino nurse sa Amerika na si Angelo, 38 taong gulang. Hindi raw malinaw sa isip ni Angelo ang mga nangyari noon, pero buhay na buhay sa kanyang alaala ang makasaysayang tagpo. Mag-3 years old ako nung time na yun. To be honest, wala akong natatandaan na specifically about the event. Pero mas nauunawaan ko yung nangyayari, kung bakit ako napunta ng 500, ano yung storya. On the way dun sa Pasig, sa EDSA, yung mga magulang ko, nag-decide sila na bumaba kami, makiisa sa
pagsasama-sama ng mga tao. Hindi nila namalayan na nakawala ako sa pagkakahawak sa akin ng nanay ko. At one point nakita nila ako na nag-aabot ng bulaklak. Si Angelo mayroon daw isang hiling na makitang muli at makilala ang sundalong nakaharap niya sa revolusyon sa EDSA. Although alam ko that that's historical, pero para sa akin, the history is not yet complete kasi hindi ko pa uli nakikita yung sundalo. Kumusta na kaya yung sundalo? Kumusta na kaya yung photographer? Nasaan na ang sundalo? Makalipas ang halos 4 na dekada, buhay na buhay pa rin ang mga imahe ng EDSA sa mga larawang kuha ng yumaong litratistang si John Chua. Pagtatapat ng kanyang may bahay, hindi raw nila inasahan na magiging bahagi ng kasaysayan ang imahe ng EDSA People Power na kuha ni John. He would shoot kasi maski na hindi assignment. He shot, he covered the People Power Revolution on his own. So he liked it because he saw this boy giving flowers to a soldier. Mabilis na kumalat sa social media ang paghahanap ni Angelo at ang tila missing in action na sundalo. Nasa Zamboanga raw. Ang pinaniniwala ang sundalo sa 500 pisong papel, si Second Lieutenant Mario Abanes na bagitong sundalo lang noon. Ito na, si Tatay Mario ngayon. 65 taon na. Retiradong Marine Officer mula sa 5th Marine Battalion. Nung time na yan, ang batalyon ay assign ng Tawi-Tawi. And then, ako na dito sa Zamboanga rin, yung kumpanya namin. Dumaan yung batalyon dito, kinuha kami at sumakay kami ng C-130 dahil nagkakagulo na raw sa Manila. So, yun deploy kami doon sa EDSA. Pero kahit wala na raw siya sa serbisyo at saan man daw siya mapunta, kasama raw niya ang alaala ng bata sa EDSA. Ngumingiti yung bata eh. Bulaklak po, sabi niya. Yun, nung hinawakan ko pa yung ulo niya eh. Then, nakita ko na lang na naghanap yung nanay niya na tatakbo doon papunta doon sa bata na katabi ko na yung bata. 5 minutes siguro bago nakarating yung nanay. Nang malamang gusto siyang makilala ng bata sa larawan ng si Angelo, agad naganda si Tatay Mario para sa kanilang muling pagkikita makalipas ang halos 40 taon. Si Angelo naman nagbalik bayan mula Amerika para dugtungan ang kanilang kasaysayan. Nanlalamig yung kamay ko, nagbabasa yung kamay ko. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na yung ilan sa mga nasa likod nitong 500 piso, ang ilan sa kanila ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala at makita sila. Ito yung unang pagkakataon na makaharap sila sa publiko. Ito ho siya ngayon, si Ginoong Mario Abanes. Siya po ay retired na sa kanyang serbisyo. Makakasama din natin yung pong kumuha ng larawan. Ito yung asawa ho niya kasi ito yung kumuha ng larawan na si John Chua ay sumakabilang buhay na. Kaya ang makakasama ho natin ay yung kanyang mismong asawa na si Harvey Chua. Bakit ka ando doon? Batang-bata ka. Opo. Bali, nasa biyahe po kami. Naabutan po kami ng traffic. Tapos sabi po dun sa balita, sabi ng kwento ng nanay ko na mapayapa naman po yung gathering ng mga tao dun sa EDSA. Bumaba na lang kami, makiisa kami sa mga tao. Tapos, nawala po ako sa site nung parents ko po, nawala ako. Nakita nila, malayo na ako, nag-aabot ako ng flowers sa ground. Tapos, inaabot ko po yung bulaklak sa mga sundalo. At talaga? At yun po yung aktong nakunan po ng asawa ko ni Ma'am Marty. Nare-recollect ko na lang po habang lumalaki ako, napakagandang pangyayari po pala yung nangyari noong 1986. Si Tatay Mario, walang pagsidla ng tuwa. Siyempre masaya ako dahil nakita ko, ma'am. Kasi that time, nung nangyari yun nung sa EDSA, 26 years old ako, kasi 3 years old. Oo nga, oo. Oo, ikaw, Jello, parang mission accomplished ka ngayon. Hindi po ako makapaniwala na magaganap po itong pagkakataon na ito na magkikita po kami. Because for so long po ang iniisip ko, kumusta na po kaya yung sundalo na nakita ko po 39 years ago.
ang unang fear ko po noon, buhay pa po kaya siya. Oo. Di ba po? Kasi anything can happen po, sundalo po yun. May chance pa kaya na magkita kami. Parang tatay mo yung nakita mo. Ano? Opo. At yun na ngayon. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you. Pagkatapos ng klase, ang mga estudyante sa paaralang ito sa Tagkawayan, Quezon, diretso uwi. Ang mahuli kasi, wala nang masasakyan. Kailangan po talaga nasa saktong oras. Kapag ginabi po kasi maglalakad na po talaga kami noon, mahihirapan na po talaga paghanap ng school. Ang sinasakyan nila, skate, o yung tila kwadradong kariton na may tatlong maninipis na tablang upuan. At pinaaandar ng maliliit na makinang degas. Para sa 4 na rang estudyante ng Katimo National High School, 90% o 360 na pong mag-aaral, skate ang nagsisilbing transportasyon. Napakalaking ambag po kasi po kapag po magko-commute po sila ay minsan po ay mas nakakatipid po sila sa pamasahe at the same time po ay nakakatipid din po sa oras ng pagpasok, hindi po sila nalilate. Bawat skate nakapagsasakay raw ng hanggang 15 estudyante na maaari pang umabot ng hanggang 20 kung may sasabit. Kaya ang bawat estudyanteng pasahero tila may kaangkas ding peligro. Kaya ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa tsuper o nagmamaniobra ng skate. Mahirap din po. Mahirap. Kasi pag maraming kasalubong, bubuhatin mo yung skate mo, bubuhatin mo yung karga mo. Lahat aalisin mo yan para may makalalampas na kasalubong. Ganun po ang regulasyon. Ang bigat ng skate umaabot sa 30 hanggang 40 kilo. Kaya ang driver na skate dapat na may kapartner sa bawat pagbiyahe. Pero bukod tangi raw ang maingay at lumang skate na ito, hindi kasi maton o malaki ang katawan ng driver nito, kundi isa ring estudyante. Ang 15 anyos at grade 9 na si Renz. Mula na magkaroon ng scoliosis si Tatay Reynante, bumigay na rin ang kanyang katawan at di na kinayang mag-skate mag-isa. Ang ina naman ni Renz na si Nanay Jane, nagtatrabaho sa Maynila bilang kahera. Kapag oras na nag-uwian, hinihintay na ng kanyang ama si Renz sa terminal ng skate. Konting pahinga at sasabak na sa pamamasada. Sa maghapong kasama namin siya, nakilala namin ang tahimik at mahiyaing bata na tila pinatibay na rin ng panahon. Pero nang pag-usapan namin ng tungkol sa buhay nila, nakita namin sa kanyang mga mata ang kamusmusan. Miss ko lang po si mama eh. Nahihirapan na po ako mag-skate. Sakit na po ng likod ko. Minsan. Bagamat nauunawaan ni Renz ang sitwasyon ng kanilang buhay, para sa kanya, ang muling makasama ang kanyang ina at mabuo ang kanilang pamilya ay sapat ng karangyaan. Ang kwento ng pagsusumikap ni Renz, umani ng simpatya at paghanga, kaya may mga nag-abot ng tulong. Habang namamasada, walang kaalam-alam ang mag-ama na ang kanilang kasalubong, isang magandang sorpresa. Renz at Tatay Reynante, sa inyo na rin po ang brand new skate na ito. Kung edukasyon ang susi sa kaunlaran para sa iba, para kina Renz at Tatay Reynante, edukasyon ang sasakyan patungo sa mas maginhawang buhay. Sa unang tingin, akalaing may taklob na bola ang mukha ng binatang ito. Ang buong mukha niya kasi halos kinain na ng isang napakalaking bukol na nagsimula lang daw sa simpleng sakit ng ngipin. Ang bukol na bumago ng buhay ng 27 anyos na si Sunny Boy mula sa Toledo, Cebu, halos isang dekada na raw niyang iniinda.
Alam ko, lisod na kayo pagkaoron ya. Lisod na kaon ya. Lisod na inom tubig, lisod na matulog ko. Wala kayo, hasol na kayo, kaya hasol na kaya sinagdugo ang ilong. Lisod na ginawa. Halos tabunan na ang kanyang mukha dahilan para ang kanyang isang mata ay matakpan na rin. Ang kanyang ilong tila napipina, habang ang kanyang bibig lumapad at nagkasugat-sugat sa loob. Pagkaon, ituboy lang sa akong kamot kay ituslok sa kamot kay lubong kaon. Kaya ilong ko hangad kong duro kay lumarhawa matol ang tubig mausik man. Pero ang mas pasakit daw kay Sunny Boy, ang tanggapin na ang dambuhala niyang pasakit nagsimula lang sa simpleng sakit ng ngipin. Sa bata pa siya, nadaot yung ngipon. Mabukabukat siya sa init. Dito sa bata pa siya, hubag yung ngipon. Na kapag 17 na edad, trabaho siya sa kanang magluto og manok, init, hingubag na po na yung naong. Nag-inom siya tambal, hingkupos ra, pero ang gatong may sakit nga ngipon, ang lagos napuwa. Napuwa ang lagos tong dool, akatong gitaptan sa ngipon nga may daot. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi agarang naipagamot ni Sunny Boy ang kanyang bukol. Kaya sinamahan ng I Wonder team si Sunny Boy sa isang espesyalista para muling magpakonsulta. Yung tumor niya is very highly vascular, meaning madami ng mga blood vessels. Madaling pumutok yung mga blood vessels, kaya madali yung magdugo talaga. So very fragile yung tumor ni Sunny Boy. Iwasan yung magpainit or iwasan din magbuhat ng yung mabibigat. I wonder, may lunas pa ba ang kondisyon ni Sunny Boy at posible pa bang mawala ang bukol sa kanyang mukha? Titignan, ilalaboratory yung patient. Usually, kung ganito nakalaki, best na gagawin natin is magso-surgery talaga. Abot-abot din ang pasasalamat niya nang matuklasang benign o hindi cancerous ang tumor sa kanyang mukha. Matapos maipalabas ang kanyang kwento sa ating programa, dumagsa ang tulong kay Sunny Boy at sila ay nakalikom ng tulong na mahigit 117,000 pesos para sa kanyang operasyon. Ma'am sir, salamat ko sa iyong tabang na ko sa inyo. Salamat ako sa GMA7 o Two-time Olympic gold medalist at gymnast world champion na si Carlos Yulo. Tumatambling-tambling at nagpapasirko-sirko sa ere. Peligroso pero ang pambihirang talento naging armas niya para makamit ang kauna-unahang Olympic gold ng Pilipinas sa gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Dahil sa pinamalas na galing ni Carlos pagdating sa gymnastic, maraming humahanga sa kanya. Meet Iya from Bohol. Ang 11 taong gulang Carlos Yulo in the making. At ang number 1 fan niya, syempre, ang kanyang mga magulang na sina Brian at Rose. Isang magsasaka at security guard si Brian, habang may bahay naman si Rose. Ang kanilang kinikita, sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero gaano man kahirap ang buhay, walang makakapigil sa determinasyon ni Iya pagdating sa gymnastic. Kaya naman, tuloy ang training ni Iya kahit ang mga gamit DIY. Si Brian mismo ang gumawa mula sa balance beam na gawa sa kahoy na hindi na ginagamit. Vault na gawa sa pinagtagpi-tagping bakal, plywood at angle bars. At floor exercise mat na gawa naman sa ipa ng palay o balat ng bigas. Ang mga ito naging kasangkapan ni Iya para mahasa ang kanyang kakayahan sa gymnastic. Nasipan ko pong gumawa ng mga DIY gymnastic equipments po kasi nung una po kami sumabak sa competition po, nakita ko po talaga na nahihirapan po si Iya na makapag-perform sa ibang aparatos po kasi wala po kami mga gymnastic equipments kasi masyado kasing mahal pag bibilihin yung mga standard
equipments po. Lahat ng sakripisyo, worth it naman daw dahil si Iya nakapag-uwi ng 5 gintong medalya sa naganap na Congressional Meet Oktubre noong nakaraang taon. I wish na makapunta po ako ng palarong pangbansa at makanalo ng gold. Malaking tulong talaga na suportahan ang mga atletang nasa gymnastic po. Lalo na po dito sa probinsya, wala tayong mga standard na equipments. Yes po. Bihado talaga tayo sa mga competition, lalo sa mga higher competition po. Yes po. May munting regalo din ang I Wonder kay Iya. 3 brand new floor mats na magagamit sa pagsasanay. Maraming salamat po. Malaki na tulong na po ito. Ang kahangahangang dedikasyon at determinasyon ni Iya nakaabot na rin sa kanyang idol na si Carlos Yulo. Hello, Iya! Grabe, napanood ko kanina yung videos mo. Grabe, sobrang na-inspired mo ako. Na-inspire ako sa'yo sa ginawa mo. Naniniwala ako balang araw na ikaw din magiging national team ka. Ipaglalaban mo yung Pilipinas at makakamit mo yung pangarap mo na makapunta at manalo sa Olympics. Maraming salamat kay Kuya Kaloy. At ang mga kapwa niya bata sa kanilang lugar na-inspired ding sumubok ng gymnastic. Fly high, Iya! Dahil ang mga batang atleta na kagaya mo ang patunay na hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap. Gaano man kahirap ang rutinang buhay, tiyak na maganda ang landing kapag may puso sa bawat paglaban. Ma-inspire, matuto, at mag-wonder sa mga nakapaligid sa atin. Ngayong taon, marami pa kami mga katanungang sasagutin. Kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, mga ka-wonder. Ako naman po si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Bigyan ng kasagutan